Let me adjust my camera first. Hello, hi. Once again, this is yours truly, Claristi, and today is the 7th of May, 2025. So, yes, I am I am outside, but I am still here inside within the premises of our home. Wait, the camera is too, yes. So I just want to say that as I always say, I hope that this this video recording for today will be taken to heart. And I will also have some minutes dedicated to speaking in our own native language, because for now, it's about us. Hello po. Nais ko lamang iparating na konting panahon na lang at konting requirements na lang ang kailangan upang magkaroon ng humanitarian, sort of humanitarian action in order for a Filipino writer to have a representation in organization, in judicial courts, and in cause-oriented global memberships. And it's all about, yes, if it quacks like a duck, if it walks like a duck, and it eats like a duck, and it connects to the rest of the inhabitants of the pond like a duck, then it must be a cause for a human trafficking concern. So now it doesn't matter who the, how it can be about the pillars of society, iginagalang, but at this point in time, kailangan lamang pong magkaroon ng formal na sagot para sa isang formal din na paghahain ng tanong ng paano nagkaroon ng jurisdiction sa labas ng Quezon, at dapat bang galangin, dapat bang igalang at makikooperate sa venue na nasa labas ng jurisdiction ng probinsya ng Quezon. Konti na lang po ang requirements upang magkaroon ng formal notice kung paano hihingin ang cooperation ng dito po sa Lucena, dito po sa Quezon Province. Kailangan kong maiparating sa aking kapatid, of course, si Jerry, na tumatakbo ngayon, yes, kung bakit ito ay nararapat sa panahon ngayon sa aking mga tiyo-tiya pinsan na ang humanitarian inquiry ay nararapat na mag-proceed na. At inaasahan ko po na sa pagharap ko at pag-courtesy call ko sa immigration, sa DFA, sa Department of Foreign Affairs, sa DILG, sa Department of Justice, lahat po na requirements sa domestic proceedings, mga kasalukuyang umiiral na mandato sa bawat ahensya ng gobyerno, kung bakit ito ay natapos ko na, nalagpasan ko na, at ngayon ay bubuksan na ang pagdinig preliminary upang
humingi ng formal na sagot dito sa atin kasi sa ang tinatayuan ko pong posisyon, hindi pagiging self-entitled ang pagkakaroon ng sarili kong identification, hindi labag sa pakikipagkapwa-tao, hindi labag sa kagandahang asal, hindi labag sa batas ng Pilipinas, ang pagkakaroon ko ng hanap buhay na naaayon sa aking propesyon, na naaayon sa kung ano yung mga pinili ko na pamamaraan upang ang aking kasanayan, like sa pagsusulat, sa pagsusulat, sa pag-awit, sa paglikha, ay hindi po siya labag sa kagandahang asal, wala po siyang vina-violate na moral codes, wala po siyang tinatapakan na tao, at meron po, gumagana ang itinatadhana natin dito sa Lucena na due process upang ang mga naaapektuhan halimbawa, ang mga halimbawa ay nakakaranas ng hindi maganda, or ayan si Clarissa talaga, siya ay writer pero mapaminsala siyang writer. Siya ay mapaminsala na tao. So, meron naman pong gumagana na due process na mga ahensya ng pamahalaan para pumunta doon at ipagbigay alam dito kay Clarissa na isang manunulat, na isang mang-aawit, na alagad ng sining, may-ari ng kumpanya, na hindi mo dapat ginagawa yan kasi nalalabag ang karapatan ng ilang tao, at ang mga tao ito ay ito, ang mga insidente kung saan napinsala mo sila ay ito. So yun po. So ang mangyayari po is tatanungin ang aking mga kamag-anak, eto ba ay tunay niyong kamag-anak? Bakit hindi ninyo tinulungan? So, ano naman po, kumbaga, bukas yung venue upang tanggapin ang paliwanag na kasi ang kamag-anak namin yan, ang pinsan namin yan, ang pamangkin namin yan, ang apo sa pamangkin. You know how complex and how comprehensive the structure of the family is, diba? So, dahil ang gawa ko po ay nasa ilalim ng intellectual properties, kung saan ang daming presidents na ang mga nalilikha ng isang manunulat sometimes po ay nakakasakit sa maimpluwensya at may kapangyarihan, nagkaroon ng maraming beses kung saan kailangan ng intervention. So, this justification for humanitarian intervention, not in terms of like the proceeding, kung saan tatanungin, first off, para preliminary, titingnan kung may katotohanan yung mga facts na pumapaloob dito. Yun po yung requirements na for the longest time, sa mahabang panahon, I made sure na authentic yung record and yung data na isusumiti ko, and ang mangyayari po ay wala sa aking bahag. Kung magkakaroon ng inadmissibility because of fake or fraudulent na issued documents, wala po sa akin because in good faith, I presented my valid IDs and I had applied for system generation. Ako po yung nag-apply ng system generation upang lubos na makilala yung mga basic public service na dapat na-enjoy ng isang tao. Kung hindi ko po ito ma-enjoy here, at kung talagang irreconcilable ang differences, of course, ang national government ng Pilipinas will of course also
make an executive decision about my my case, especially na ang Bureau of Immigration is under the authority of the Office of the President. Actually, it's the law enforcement agency of the Office of the President at ng Department of Justice. And it's also the window to our domestic ways and means, domestic procedures, and how law is applied. So, ang mangyayari po, yung mga ebidensya na wala dito, in case na yun ang kailangan para pagtibayin ang action, para pagtibayin ang hinihingi ko na petition, na ang hinihingi kong tulong. So therefore, the natural jurisdiction, logical and lawful, would be where the evidence can be applied. And kung hindi po papayagan na makarating dito yung mga concerned persons, it will be like that, the indication that something is truly arbitrary. So yun po. And for my part, it's also nice. Bakit nga ba hindi nyo tinulungan? Ano nang lumapit sa inyo si Clarissa, diba? Bakit, ano yung mga sa tingin nyo ay like self-entitled siya. Dapat ay, nagtrabaho siya bilang sales lady, dapat ay nagtrabaho siya bilang campaign coordinator, dahil yun ang nakalaan lamang para sa kanya na trabaho dito sa Quezon. So, sa aming part, tatanungin namin, sino ang naglalagay ng mga extra-constitutional requirements and law within the law na mga tasks for a citizen, for a Filipino citizen to comply with, or else. So this or else can be manifested like the interpretation of the series of events. So, pwede naman po without actually the words, the incriminating words to be found dun sa mga incidences, but depende po sa appreciation ng mga evidence na may documents, at depende po sa mga witnesses, kung like may mga administrative cases, bakit ganito yung nangyari, bakit ganon. So, yun yung sinasabi ko lang, because it's also a good way para hindi makot by surprise, mapaghandaan ang mga posibilidad, because the only remaining things na hindi ko alam and it's still in the works ay ang timeline, but it is, ang range po ay short term na, in the next weeks, possibly months, because how can, like sa Iran, may pangyayari na ganyan sa Iran, may pangyayari na ganyan sa Africa, may pangyayari na ganyan sa iba bansa, where the first indication of arbitrary law and order that touches on the basic rights of a person, not necessarily a group of persons. Hindi naman po plurality ang pinag-uusapan. Hindi porke iisa sa isang tao lang nangyari ay wala nang check and balance or anything. If it is just happening to one person, hindi na bale yan. He or she is a fair game. Kahit wala ng constitutional rights, wala ng mga, mga basic rights, kasi isang tao lang naman
as compared to us. But it doesn't work that way. So, ang inaano ko po ngayon is, yes, I have to be upfront about who is the family that I have, who are the family members, and yun ang mangyayari. Kumbaga, to justify, dapat na ba namin kunin yung jurisdiction? Kami na ba yun dapat na kasi hindi, probably because the evidence that should be the basis of proceeding, like wala kasing pwedeng humarap para maging tagapagtanggol, di ba? Para maging kinatawan ni Clarissa talaga base sa mga credentials niya sa court of law. So, it's a good, it's a legitimate concern that should be addressed. And kokonti na lang, yes, yun yung gusto kong sabihin, kokonti na lang na panahon and kokonti na lang po ang requirements sapagkat santambak na po ang naging palitan ng mga mahalagang impormasyon, official, and yes, yun. So every day may bagong development and yun yung gusto ko po na ipaalam at this time. Ngayon po ay ika-7 ng Mayo 2025.